A blessed day everyone! Welcome back to my channel. Ang topic ko this day is related to my last topic, the role of a mother. At doon sa topic na yun, di ba mamam, nasabi ko na walang perfect person as well as no perfect mother. Kaya for today's topic, on how to become a true godly mother, maibabahagi ko sa inyo ang mga katangian isang godly mother. Hindi man perfect bilang tao, ngunit sa paningin naman ng Diyos ay specially perfect. But before that mga mamshi, let me first introduce to you my channel. Ang katangian ng isang godly mother ay makikita hindi sa pamamagitan lamang ng mga panlabas na anyo at hindi din sa pamamagitan ng kanyang mga na-accomplish sa buhay, kundi sa pamamagitan ng mga mabubuting halimbawa na nagawa niya sa kanyang mga anak. At ano naman ang mga halimbawa na yun para mapatunayan natin mga mamshi na tayo ay may mga katangian ng isang true godly mother. Sabi nga sa Bible, sa Kawikaan 18:22, ang mabuting may bahay ay magandang kapalaran. Isang kagandahang loob na si Yahweh ang may bigay. Mula naman sa Kawikaan 31:30, magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng balana. Napakagandang mga Bible verses, di ba mga mamshis? Doon inihahalimbawa ang kagandahan ay hindi rin nakikita sa panlabas na anyo lamang. So mga mamshis, kung nais natin maging desire o magkaroon ng desire sa puso natin na maging true godly mother tayo, dapat ay matutunan natin at ma-adapt natin aking mga na-research para maging godly mother tayo. So samahan niyo ako at ibabahagi ko ngayong araw na ito ang mga katangian na isang godly mother. Actually mga mamshis, kahit ako po sa pagre-research ko na to, hindi ko po masabi na ako isang godly mother na. Pero dahil sa mga na-research ko na to, unti-unti ko rin na mai-adapt ang aking sarili para makasunod ako kung ano yung talagang nasa kalooban ng Diyos na dapat nating sundin bilang mga mamshis ng tahanan. Ang isang godly mother daw ay napapalaki niya ang kanyang mga anak sa tamang uugali, asal, sa tamang pakikitungo sa ating kapwa. Dahil kung ano yung ating mga tinuturo sa ating mga anak, ay siya din nilang naa-adapt. So, dapat ay maayos nating mapapalaki ang ating mga anak. Ang isang true godly mother ay ibinibigay niya ng buong buo ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak at gayon din sa kanyang asawa. Siya ay hindi humihingi ng kapalit sa pag-ibig o sa pagmamahal na iaalay niya dito. Ang tawag dito mga mamshis ay unconditional love. So, ibig sabihin, kung magmamahal tayo, tayo ay walang hinihintay na kapalit. Sa mga anak natin, mga mamshis, alam ko na ang mga anak natin ay habang mga maliliit pa sila, hindi nila kayang magbalik ng kung ano yung hinihintay natin na pagmamahal. Dahil tayo mismo ang dapat na nagbibigay noon. At kung paano natin sila minamahal, yun yung naa-adapt nila. Sa atin namang mga asawa, ibig sabihin ng unconditional love, sa kabila ng mga pagkakamali na nagawa sa atin ng ating mga asawa, ay hindi natin ito nakikita. Yung mga negative actions nila or negative attitude nila, ito nakababawas ng pagmamahal natin sa kanila. Dahil naroon yung unconditional love na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi rin, isa raw katangian na isang godly mother
Ito ay madasalin, mahilig magbasa ng banal na aklat o Biblia. At ang lahat ng mga nababasa niya dito ay kanyang sinusunod at kanyang isinasabuhay sa pang-araw-araw. At sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na aklat, dito ay maraming mga aral tayong mababasa. At kung ating isa sa puso o isa sa isip, bago natin basahin ang banal na aklat, mga mamshis, ipanalangin muna natin sa Panginoon na anuman ang ating mababasa sa banal na aklat ay tulungan niya tayo na bigyan ng karunungan upang maunawaan natin ang anumang ating mababasa. At kung mapapractice natin ang pagbabasa ng banal na aklat, mga mamshis, sa araw-araw, ako po kasi ang ginagawa ko sa pagbabasa ng banal na aklat ng aking Bible is every morning, pagkagising ko sa umaga, bago ako manalangin o kaya pagkatapos ko ng aking morning prayers. At sa gabi, bago matulog, pagkatapos ko rin mag-pray bago matulog. So, ganun mga mamshis. At sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng ating banal na aklat, or ng Bible, mga mamshis, maisa sa buhay natin, mga mamshis, ang mga nababasa natin sa banal na aklat. Doon marami tayong matututunan at makikita mo na lang, lalo na kung ang desire ng puso natin ay makasunod sa kalooban ng Panginoon. Doon magkakaroon tayo ng mga pag-uugali ng isang godly mother na hindi natin makikita sa pangkaraniwang mga ina ng tahanan kung hindi siya malapit sa Diyos. So, mga mamshi, sabi, ang katangian daw ng isang godly mother na mahilig magbasa ng banal na aklat at mahilig manalangin, siya ay nagkakaroon ng self-control o dagdag na pagtitigil sa sarili. Kung ikaw, mamshis, ay dating mabunganga o kaya napakamabilis magalit, kagaya ko nung araw, patotoo ko na rin po sa sarili ko. Ako nung araw nung hindi ko pa tinatanggap ang Panginoon Jesucristo sa aking buhay, napakadali kong magalit. Ako onting pagkakamali na nagagawa ng mga anak ko, wala akong patience, nagagalit agad ako, nasisigawan ko agad sila. Ganon din sa aking asawa. May kaunting pagkakamali, hindi lang agad makauwi, nandun yung nakasigaw na agad ako. Pero napakalaki po ng pinaginawang pagbabago sa akin ng Panginoon na sa pamamagitan ng mga aral na nababasa ko sa banal na aklat, unti-unting binabago ako ng Panginoon. Pero sabi nga, kapag hindi mo gusto, kahit anong pagbabasa mo ng banal na aklat, kung hindi mo naman isa sa puso ang mga binabasa mo, baliwala lahat ang mga aral na nakasulat doon. Kaya mga mamshis, ang tunay na godly mother ay makikita or makikilala, or hindi ko masabi, hindi ko mahusgahan ng iba, pero para sa sarili ko, alam ko na sa pamamagitan ng mga pagsubok na ginawa sa akin ng Panginoon, na sa salita ng Diyos nakilala ko siya, kaya sa salita ng Diyos pilit ko pa rin kinikilala kung ano ang gusto ng Panginoon sa buhay ko. Natutunan ko na baguhin ang sarili ko. Unang-una na yung magkaroon ako ng self-control o pagpipigil sa aking sarili. Nagkaroon ako ng kababaan ng loob. Mga pag-uugali na dati ay yun, may pagkasuplada. Ngayon ay nawala na yun. Nawala na sa akin yung pagiging suplada ko. Dahil iniba na ako ng Panginoon. Binago na ako ng Panginoon. Nandun din sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na aklat, tayo ay natututong maging mapagpasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, simula sa maliliit na bagay hanggang sa pinakamalaki. At doon din sa pamamagitan ng pagbabasa ko ng banal na aklat ay natuto akong maging mapagpatawad. Kahit hindi humingi sa akin ng tawad ang isang tao, kapag ang Panginoon ang pinaghari mo sa puso't isipan mo, tunay na yung galit, nawawala na yung lubusan sa puso mo. Maaring nandoon yung naalala mo yung ginawa niya sa'yo, pero wala na talaga yung galit. At marami pang pag-uugali ang mababago sa atin ng Panginoon kapag lagi tayong magbabasa ng kanyang banal na aklat.
ang godly mother daw ay isang servant din ng Panginoon. Totoo po yun. Kasi ang isang mamshis ng tahanan, isa ka ring servant ng God dahil sa ginagawa mong paglilingkod sa mga anak mo or sa asawa mo. Dahil ang ginagawa natin, di ba, kusang loob na kahit mahirap, kahit mabigat sa paglalaba, sa anumang mga gawaing bahay, or kahit yung mga working mothers, di ba, napakabigat na obligasyon na yun para sa atin. Pero ginagawa natin yun na magaan sa puso natin, magaan sa ating katawan dahil iniisip natin na ang ginagawa natin sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating asawa ay parang sa Panginoon natin ginawa. Kaya anuman ang gawin natin, sa bahay man o sa opisina, kung iisipin natin anumang hirap nito, anumang bigat ng nakapasan sa ating mga trabaho, nagiging magaan yun kapag iniisip natin na ginagawa natin ito para sa Panginoon. Ang isa daw godly mother ay submissive. Sabi nga sa banal na aklat sa Efeso chapter 5 verse 22 to 24, ito yung mga tagubilin sa mag-asawa. Dito sa 22, ang sabi, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. So yun mga mamshis, ang sabi, tunay nga na ang godly mother ay dapat lang na magpasakop sa kanyang asawa dahil yun po yung nasusulat sa banal na aklat. So, kung ating pagninilayan mga mamshis, bilang babae, hindi tayo dapat na maging mas marunong pa sa ating mga asawa. Bilang mag-asawa, dapat na mas nasusunod o nagpapasakop tayo sa ating mga asawa. Minsan kasi nagkakaroon ng away ang mag-asawa dahil ang babae gusto niya siya lagi yung masusunod. Kagaya ko noong lumang buhay ko, mas gusto ko na ang bawat desisyon ko yun yung nasusunod, na hindi ko alam mali pala yun. Ngayon ko lang yun na-realize mga mamshis na mali pala ako doon. So, para maiwasan ang pag-aaway sa mag-asawa, hindi lamang give and take Kasi dapat talaga sinusunod natin sa kung ano yung nakasulat sa banal na aklat. Na dapat ang isang babae ay magpasakop sa kanyang asawa. Ang godly mother daw, ang bawat araw ng kanilang pamumuhay ay nagagawa niya ng maayos. Ibig sabihin mga mamshis, ang may right scheduling siya ng kanyang mga tasks at mga duties and responsibilities niya. Nagagawa niya yung kanyang mga tungkulin sa tamang oras. Kung ano yung dapat niyang unahin, yun yung inuuna niya at tinatapos niya. Yun yung sinasabing orderly. Nagpapagulo kasi ng ating buhay bilang mamshis, yung magsisimula tayo sa isang trabaho, tapos hindi pa natin natatapos, lilipat na naman tayo sa iba. Hindi organisado or hindi organized yung ating trabaho. Yung obligasyon natin, nagagampanan natin ng tamang oras at tamang araw. Mga mamshis, sabi rin dito, hindi dapat nakakalimutan o hindi dapat nawawala yung free time natin with our family sa kabila ng ating pagiging busy sa trabaho sa bahay. Sabi rito, dapat ang bonding ng family natin, gawin natin itong priority. Pinakahalimbawa, ang Monday hanggang Saturday is trabaho at aral naman sa mga bata. Then sa gabi na lang tayo na halos nagkakaharap, di ba? So, bakit di natin gawin na ang araw ng linggo ay family day at bonding time natin? Yun ang hindi dapat mawala sa atin. At sabi rin dito,
Be a role model. Dapat ay maging role model tayo ng ating mga anak. Dahil kung ano yung nakikita nila sa atin, yun din yung magiging sila pagdating ng araw. Sabi dito, isang katangian din na isang godly mother ay nagtitiwala ng buong puso sa Diyos, lalong-lalo na sa lahat ng kanyang pangangailangan. Mga mamshis, dapat sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali, ipinagkakatiwala natin ang lahat ng ating gagawin sa Diyos. Hindi lamang kapag tayo may kailangan, hindi lamang sa oras na nagigipit tayo, hindi lamang sa oras na may pagsubok tayo. Ang gusto daw ng Diyos ay sa lahat ng oras ay tinatawagan natin siya. Ano man ang ating ginagawa, dapat nagtitiwala tayo sa Kanya. Isinusuko natin sa Kanya lahat ng ating gagawin. Yun daw ang isang godly katangian ng isang godly mother. Dapat matuto tayong magtiwala sa Kanya. Matuto tayong magtiwala sa Diyos. Ang lahat sa ating buhay, sa Kanya lamang natin ipagkatiwala. Sabi din dito, ang isang godly mother ay hindi agad-agad sumusuko. Meron siyang attitude ng pagiging persistence. Anumang trabaho, hindi niya ito iniiwanan hanggat hindi natatapos. Dahil nga, ang desire niya na pag natapos yun, makakagawa pa siya ng ibang bagong gagawin. At sabi din, ang isang godly mother ay hindi palaasa sa iba, kundi gumagawa siya ng sarili niyang kusa at hindi siya naghihintay tulong ng iba hanggang kaya niya. Hindi siya agad sumusuko sa mga pagsubok. Hindi siya agad bumibigay kahit nahihirapan na. Iyon daw ang isang katangian ng godly mother. Kahit labag sa kalooban niya ang mga nangyayari, hindi pa rin agad sumusuko ang isang godly mother dahil madali siyang umunawa. Marunong siyang maghintay, marunong siyang magtiis. Isang godly mother ka din kapag ikaw yung isang ina na palagi nang hinihingi sa Diyos ay magkaroon ng isang pure heart, malinis na puso at mapagpatawad. Isang godly mother ka din kung may katangian ka nito, na lagi mong ina-encourage ang mga anak mo na mahal mo sila or pinahalagahan mo sila kahit sino pa sila. Dapat ikaw yung ina na kapag nakikita mo na mahina ang anak mo, ina-encourage mo siya na mag-aral kang mabuti. Magsikap ka para makamit mo yung mga pangarap mo. Mag-aral kang mabuti dahil ito yung magbibigay sa iyo ng magandang kinabukasan. Ganun yung magandang godly mother, godly momshies. May mga katangian na imbis na i-discourage ang kanyang anak dahil sa nakikita niya mga negative na attitude, hindi, mali daw yun. Dapat, imbis na i-discourage mo siya sa mga mali niya, dapat encourage mo siya para lalo niyang maiangat yung buhay niya. Pakilala mo sa kanya na pinahahalagahan mo anumang katangian meron siya. Pinahalagahan mo siya at minamahal mo siya. Dapat lagi nang may word of encouragement na ibinibigay ka sa mga anak mo. Dahil yun yung magbibigay sa kanila ng pag-asa at sa pamamagitan nun ay makikitaan mo sila ng pagiging masayahin at mabuting pananaw o positibong pananaw sa buhay. Kapag ganun ang lagi mong ipinakikita o pinararamdam sa mga anak mo. And last but not least, sabi dito, bilang godly mother, dapat daw lagi nating inuuna ang Diyos higit sa lahat. Yung pagkagising pa lang natin sa umaga, sabi nga sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ewan ko kung tama yung verse, hindi ko siya na agad na research, hindi ako ready, pero yun yung natatandaan ko
sa Matthew 6 verse 33. Unahin natin lagi ang pagharian tayo ng Diyos at ang kalooban niya yung ating susundin. Na kung ano yung tama, kung ano yung mabuti, yun yung ating gagawin. At lahat, hindi man natin hilingin, yun ang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Yun yung pangako ng Diyos. Kaya, pagising pa lang natin sa umaga, unahin natin na pasalamatan ng Diyos. Napapurihan siya, naparangalan siya, unahin natin na sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Dahil ito yung hinihingi ng Diyos sa atin. Hindi natin dapat isipin na namang mga problema sa buhay. Hindi natin dapat ipag-alala ang mga bagay dito sa ibabaw ng mundo. Dahil hindi man natin ito hilingin, kapag gustong ipagkaloob ito sa atin ng Panginoon, ay ibibigay niya ano man ang ating pangangailangan. Hindi man natin ito hilingin. Yun. Unang-una na yung wisdom. Kaya ako mga guys, sabi ko nga kahit sa ginagawa ko ngayon ito, Lord, bigyan mo ko ng wisdom. Hindi ko ito kayang gawin na mag-isa lamang. Yung aking pag-vlog na ito, mga mamshis, hindi ko ito kaya kung hindi ako tutulungan ng Panginoon, kung hindi niya ako sasamahan. Kaya I know kasama ko ang Diyos sa ginagawa kong ito. At ano man ang kahinatnan ng vlog ko na to, lahat to, alam ko ay kalooban ng Panginoon. At ang papurit pa sa salamat sa Kanya ko lamang ibinibigay. So mga mamshis, muli ay natapos ko na muli ang isang topic sa araw na ito, ang how to become a godly mother. Salamat po muli mga mamshis sa panonood ninyo ng video ko na to. Salamat po sa suporta. Sa mga bago pa lang nakapanood ng video ko, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Pakiclick na rin po ng bell, ng notification bell para every time po na mag-upload ako ng video ay ma-update po kayo. Huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-like at pakishare na rin po. Maraming pong salamat mga mamshis, and may God bless us all. Thank you guys. Thank you mga mamshis. Bye. See you on my next video.